I am not ashamed. I have been poor. Our family has been poor. But I am not ashamed of it because I have learned a lot of things from that situation, from that condition of our life. And at the same time, yun din yung naging connection ko sa maraming tao. Pareho kami ng karanasan. Kaya naiintindihan ko sila kasi pinagdaanan ko yun. Alam ko yun kasi nandun ako dati. Kahit anong palit ng gobyerno dyan, okay na ako eh. Kakain ako, may pambili ko ng gamot kung sakaling may mararamdaman ako. May pampahospital ako kung sakaling magkakasakit ako. Maayos yung bahay na tinitirahan ko. Yung pamilya ko okay na din. Pero hindi siya kaya ng konsensya ko. Kasi paano yung mga nakapaligid sa akin? Hindi rin kinakaya ng kaluluwa ko, ng konsensya ko, yung araw-araw ng mga masang Pilipino na nakakausap ko sa Showtime, tapos wala akong pakialam sa kanila. Kasi sila may pakialam sa akin eh, kaya may pakialam din ako sa kanila. Kasi meron ako na-develop na affinity with my audience, with the madlang people na pinamilya nila ako eh. So pamilya ko. Philippine icon, I'd have to say the one and only Vice Ganda. Hello, Vice. Wow, hi Karen! Ang Vice na ang ganda. Wow, talaga ba? Hawa etchos yan ha? Totoo. Isipin mo, ang hirap ng buhay mo noon. Nag-comedy bar ka, ang simple mo, at ngayon, bilyonaryo ka na. Ay, di naman, di naman. Barang puto. Nakakaluwag-luwag lang si bakla. Ang nakakatuwa sa'yo is nanatili yung puso mo, yung malasakit mo pa rin. Hirap na pangkaraniwang Pilipino. Maraming artista, they might forget. Ginusto nilang kalimutan yon dahil baka hindi masayang bahagi yun ng buhay nila. Hindi nila gustong alalahanin. Hindi nila makakalimutan. Pinipilit nilang hindi tingnan, hindi alalahanin, hindi damahin, yung ganun. Eh ako kasi, yung kahirapan ko, mahirap. Diba? Mahirap siya. Hindi siya komportableng bahagi ng buhay ko, pero maganda siya. May maganda siyang idinulot sa akin. Binigyan niya ako ng edukasyon. Yung edukasyon na hindi tinuturo ng mga guro. May maganda siyang idinulot sa pagkatao ko kung paano niya ako binuo ngayon. You're not ashamed. I am not ashamed. I have been poor. Our family has been poor. But I am not ashamed of it because I have learned a lot of things from that situation, from that condition of our life. And at the same time, yun din yung naging connection ko sa maraming tao. Pareho kami ng karanasan. Kaya naiintindihan ko sila kasi pinagdaanan ko yun. Alam ko yun kasi nandun ako dati. Kaya gusto kong rin i-share sa kanila kung ano yung pakiramdam, paano pag nakawala dyan. Gusto ko ring makuha nila yun para sama-sama naman tayo. Di ba ang sarap kung sama-sama tayo umaangat? Feeling ko nga hindi naman ako magiging ganito katatas kung hindi ako nanggaling sa ganon. At hindi ko maharap yung mga hinaharap ko ngayon araw-araw at magiging ganito katatag kung hindi ko pinagdaanan yung mga bagay na. Ang laking bagay. Kaya mahal ko yun. Mahal ko yung pinanggalingan ko. Kamakailan sa Showtime, nung napag-usapan na ang Pasko, nabanggit mo ang Noche Buena ng Pilipino. Na ang 500 ba? Kaya ba ito? Lumabas ito sa balita. Bakit malapit sa'yo sa gitna ng pagpapatawa, Vice, to make these comments? Kasi nga lumaki ko sa isang payak na komunidad eh. Bata pa lang ako, ang dami kong nakikita dahil dun sa komunidad na yun, ang daming nangyayari. At pinalaki rin ako ng mga magulang ko na malayang magbigay ng opinyon, ng interpretasyon, malaya akong gamitin yung boses ko. At saka, bata pa lang ako, nakabukas ang TV namin hanggang matapos ang news. Really? So, You were very aware young. ako sa nangyayari. Ang nanay at tatay ko nanonood ng news. Channel 9 pa yun dati, yung may oras sa ilalim. Yes. Tapos pati nga sa eskwelahan, everyday, may news reporting kami. Yung kailangan basahin kami sa radyo o manood kami ng news tapos kailangan i-report namin sa school. Kaya sabi ko, lumaki akong aware kasi sa bahay at saka sa eskwelahan, normal namin ginagawa. Nasabi ko, ba't hindi na to ginagawa ng mga bata ngayon? Nagno-news report ba sila on a daily basis sa eskwelahan?
'Di ba? Hindi lang para lang magbigay ng balita, kundi para ma-practice yung public speaking, You were actually taking a political political science and you science. wanted to be a lawyer. I wanted to be a lawyer, so yung exposure ko nga sa politics, Yeah. nag-aaral pa lang ako. Hilig mo talaga. Yes, part ako ng student council. Lagi akong officer ng mga organizations. Governance and leadership, bata pa lang ako, naranasan ko na. Kaya nakatutok din ako sa mga iba't ibang uri ng pinuno sa bansa natin hanggang sa Pilipinas, hanggang sa presidente. Ako yung taong hindi ko kayang sinasarili yung nararamdaman ko. Lalong-lalo na akong nararamdaman ko na yung nararamdaman ko dapat malaman ng ibang tao. Parang I am given the platform, the opportunity, the responsibility to use my voice, not just for myself. Kasi parang, kung tutuusin niya, pwedeng hindi na nga ako tsumika eh. Pwede akong dumedma kasi kahit anong anong palit ng gobyerno dyan, okay na ako eh. Kakain ako, may pambili ko ng gamot kung sakaling may mararamdaman ako, may pampahospital ako kung sakaling magkakasakit ako, maayos yung bahay na tinitirahan ko, yung pamilya ko okay na din. Pero hindi siya kaya ng konsensya ko. Kasi paano yung mga nakapaligid sa akin? Hindi rin kinakaya ng kaluluwa ko, ng konsensya ko, yung araw-araw ng mga masang Pilipino na nakakausap ko sa Showtime, tapos wala akong pakialam sa kanila. Kasi sila may pakialam sa akin eh, kaya may pakialam din ako sa kanila. Kasi meron ako na-develop na affinity with my audience, with the madlang people na pinamilya nila ako eh. So pamilya ko din sila. Love life ko, relasyon ko sa nanay ko, mga pinagdaanan ko sa buhay, yung journey ng karera ko, sinamahan nila ako. Hindi nila ako pinapabayaan, sinusuportahan nila ako. So ganun din ako sa kanila. I have to give it back. The love that they have given me, I have to give it back to them. What's up, Bandang people? Ipakulong mo lahat ng magnanakaw. During the rally, you were a central figure. Hindi ka ba natatakot? May mga artista, they don't speak out the way you do. Natatakot mawala ng endorsements, natatakot mabash ng fans. But do you get scared? Of course I do. Of course I do. I get scared. My family feels scared for me. Natatakot din, pero I am very passionate about these things. I take these things personally. Lumalaban yung puso ko na nakakatakot pero hindi, sasabog din kasi yung puso ko eh. Hindi to tungkol lang kasi sa akin. Yeah. Ipinaglalaban ko yung madlang people na nakipaglaban din para sa akin para mapunta ako sa posisyon na to. Gumagawa lang ako ng pinaniniwalaan kong tama. Nasa posisyon ako ngayon na pwede ko nang gamitin yung choice ko. Mapalad ako na nasa posisyon ako ngayon na matanggalan ako ng endorsement, hindi pa rin ako maghihirap kasi nakaipon na ako. So hindi ko masyadong aarayan yan. But it's a good thing, alam mo, hindi ako natatanggalan ng endorsement ha. Praise God. Oo, tapos Oo. yung Reader's Digest every year Yes. for ilang consecutive years, ako yung most trusted brand. Mas dumami yung endorsements ko na iba-iba. Why do you think? Napangatawanan ko yung lakas at kapangyarihan ng boses at paniniwala ko. Na parang nakita nilang hindi lalabas sa bibig niya yung mga bagay na hindi niya totoong pinaniniwalaan. Kung ano ang sinasabi ko sa mikropono, hindi siya put on, totoo siyang nanggagaling sa puso ko. Kaya naniniwala sila sa akin at feeling nila makakatulong yun sa branding nila. Kaya nagkakaroon kami ng partnership. Kaya mapalad ako nandun ako sa ganung posisyon. Hindi ko masisisi yung iba. Mga artista makikita mo na parang mararangya pero hindi naman lahat talaga nakaipon. 'Di ba? At hindi rin naman lahat may lakas ng loob katulad ko at hindi ko rin masisisi. At hindi ko rin naman sila pwedeng pilitin na lahat magsalita kasi hindi rin naman ako nakakasiguro kung lahat sila nauunawaan yung gusto nilang sabihin. And that is very dangerous when you allow someone to speak up nang hindi ng kanyang sinasabi. So kung hindi nila naiintindihan kung anong pinaglalaban at nangyayari, huwag ka na muna magsalita, makinig ka na lang. There are entertainers who entered public office. A lot. A lot. But if you look at Tito Soto, comedian, Itbulaga, now Senate President, right? You're very smart, Vice. You can do it. You were taking political science. You were willing to be a lawyer at one point. Sa totoo lang, would you consider running for the Senate? No. Why not? Hindi siya bukal sa kalooban ko. Hindi siya ang gusto ng puso ko. Hindi siya ang gusto kong gawin. Gusto kong magpatawa. Kung pupiliin ko yung public service, kailangan kong i-devote yung
buong buhay ko sa public service. Ano yun, buong puso, buong buhay mong ibibigay dun sa public service eh. Hindi pwedeng gusto mo public servant ka pero gusto mo businessman ka din. Public servant ka pero gusto mo may-ari ka ng construction company. Public servant ka pero gusto mo inhinyero ka at contractor ka. Hindi pwede. Katulad ako, kung gusto kong magtangga sa concert, gusto kong magpatawa sa TV, gusto kong gumawa ng pelikula. Pag sinabi kong, sige, magpa-public service na ako, kailangan talikuran ko ang paggawa sa pelikula. Uunahin mo nga ang bansa mo kaysa sa pamilya mo. Pagkatapos ng Diyos, bansa. Pag public service ka ha, pag nasa public service ka, after God, country, then family. Uunahin mo ang bansa at ang nasasakupan mo bago pa ang pamilya at ang pangangailangan ng pamilya mo. And that's what disappoints you with this whole flood control situation. It's a business. Yeah, it's a business. Inuuna nila yung negosyo nila, inuuna nila yung gusto ng pamilya nila kaysa yung pangangailangan ng masang Pilipino na dapat pinaglilingkuran nila. But have you been asked? Yes. I'm sure you've been asked. How did you say no? Instantly and honestly and simply no. So at this point, kahit Vice, bibigyan ka namin ng 500 million para lang tumakbo ka. I have 500 million. I love it! Charot! That's the best. That No. is freedom. At saka isa pa, yung sinasabi ko, ang tagal kong nagtrabaho ha, pero ang tagal kong nagpakapokpok dito sa showbiz no, para kumita ako. Tapos mauubos yun pag kumandidato ako. Sa Pilipinas, ubusan ng pera. Diba? Ano yun? Tatapon ko yung pera ko para ganun lang. So pag natapon yun, manghihinayang ako. So ang tendency, kailangan bawiin ko yun. Diba? Kaya hindi ko yun uubusin, tapos babawiin ko. I'm curious, are you satisfied with the hearings? No! We need more. We don't just want more, we need more. We deserve more. We deserve the absolute truth. Not just a piece of the truth, a part of the truth, the absolute truth. Yun ang kailangan natin. Hindi yung bahagi lang ng katotohanan. Kailangan yung buong katotohanan na makuha natin. That's what we deserve. Kaya hindi ka makukumbinse. Pero kumbinsido ako sa isang bagay na pinaglololoko nila tayo. Ginugulo nilang isipan nating lahat. Kumbinsido ako sa katotohanan na hindi naman nila sinasabi ang totoo. Nililito lang nila tayo, pinapagod nila tayo para sumuko tayo sa kaiisip tungkol sa bagay na yan at bitawan natin. At bumalik tayo sa, bahala na kayo, wala na kami ulit pakialam, nakakapagod kayo. Now, you are a role model in One Philippine Television, in entertainment, but you're also considered a mother in the industry. Hence, call me mother, pero totoong nanay ka ng marami. Daming nagpasalamat na tinulungan mo. Aura, Kaladkaren, ilan lang yun ha? Dami-daming iba pa. Alam mo, natutuwa ako kasi yung meme na ako ng lahat. Exactly. Dati kasi yung meme sa sa circle of friends ko lang yun eh. Sa mga ka-volleyball ko lang ang tawag sa akin. Tapos hanggang sa lumawak na ng lumawak, everyone calls me meme now. And it makes me so happy na parang, shit, meme na ako ng lahat. Yung ganon, meme na ako ng lahat. Parang nagkakaroon kami ng... Meme ng bayan. Oo, parang meron kaming pagkaunawaan, meron kaming relationship, yung ganon. Parang may connection kami. Parang pag tinawag nila ako ng meme, ay, connected kami sa isa't isa. Kumonect ako sa kanya. For that person to call me meme, ibig sabihin kumonect siya sa akin. So, nafa-flatter ako dun sa meme. Tapos yung nanay ng madami, parang likas din sa aming mga bakla yun eh. Kasi diba, bahagi ng buhay namin yung parang pakiramdam namin, babae kami. So, bahagi rin ng buhay namin yung pakiramdam namin, nanay kami. Kaya pag may mga may mga backlets kami, may mga alaalaga kami mga bata, ang tawag namin, nak, nagsisimula yun sa tawagang nak. Nak, 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 nak. Kaya naging nanay ka na. Minsan kahit hindi mas bata sa'yo, kahit kaedad mo, parang nagiging nanay na rin ako sa kanila kasi parang, they look up to me, they listen to me. Anong pangaral mo, Vice, sa mga tinutulungan mo? Like, what do you tell them? Ang pinakamahalaga yung maging masinop sa pera. Yun ang sinasabi ko. Lalo na sa mga bakla.
magsinop kayo sa pera, mag-ipon kayo, kailangan maging mayaman tayo. Sa Pilipinas lalo ang hirap maging bakla. Tapos mahirap ka pa. Ang hirap maging baklang mahirap lalo na. Yung bakla hindi naman siya dapat negatibo Pero nagiging negatibo siya sa kung paano siya tinatrato at tinitignan ng lipunan. Kaya siya nagiging mahirap. Ang hirap maging bakla kasi ang hirap ipaglaban yung sarili. Ang hirap ngang makita Ang hirap marinig, ang hirap mabilang. Hindi ka binibilang di ba? So doon pa lang pinapatunayan mo na. Pero pag may pera ka, prangkahan na tayo, pag may pera ka, may bilang ka. Di ba? Masakit man, pero that's the reality of life. Pag may pera ka, may bilang ka. Pag may pera ka, makikita ka. Pag may pera ka, maririnig ka. So kaya kailangan, habang pinaglalaban natin na dapat kahit wala tayong pera, dapat may bilang tayo, isabay na natin siya. Sabay na natin siyang kunin. Kaya kung may nangyaring magandang pagbabago sa buhay nila, may mga narinig sila sa aking advice, pero sila yon. Nagbago ka, gumanda yung buhay mo kasi ikaw yan, nagdesisyon ka na baguhin yung buhay mo. At maswerte ka kasi nung nagdesisyon ka, may tumambad sa yung oportunidad. Maraming taong nagdesisyon hindi, yayaman ako, hindi aayusin ko yung buhay ko ngayon. Pero parang ang alat, ang damot ng tadhana, ayaw bigyan ng pagkakataon, yung ganun. Kaya sabi ko, ang swerte nyo kasi nung humiling kayo ng pagkakataon na ibigay sa inyo. Ang maganda sa'yo bilang kaibigan, prangka ka. Kasi ang ibang kaibigan, they won't even go that far in terms of advising. But that can also hurt, no? Yeah. Kasi iba-iba naman tayo ng tao di ba? May mga taong dadaanin sa magandang salita, sugar coating, pero wala namang suntok. May mga times kailangan mo talagang manakit para makuha niya yung punto mo. At kung totoo kang kaibigan, kaya mong tanggapin na okay lang sa akin kahit magtampo siya. I have to make that point. Eric, eman ko. Bitawan mo ko. Di naman katawa ka. Te, ako may hawak sa'yo. Ang laki na ng pinagbago mo. Ang gwapo mo lalo ngayon. Oo naman. Oo. Alam mo what surprised me was when I interviewed Coco Martin, he talked about how you met. Na nasa stage ka, waiter Napanood siya. ko yun. Marami rin siya mga charot na kwento doon. Kaya nung pinanonood ko talaga sabi ko, di sige, kwento mo yan Nakakatawa. Pero totoo yun. Marami siyang kwentong totoo. Pero may mga kwento siyang parang kulang. But I wanna ask about your friendship with Coco Martin. No, isipin mo that destiny Waiter siya, starting comedian ka nun, more or less, and now you are I'm not kidding, two Filipino icons. I mean, did you think of that? Until now, pag nag-uusap kami, surreal siya sa aming dalawa. Exactly. Lagi siyang nangyayari hanggang ngayon. Pag bigla kami matatahimik, grabe sikat na sikat tayo Yung ganun kaming dalawa. Tapos nagtatawa na, grabe ang dami natin pera. Yung ganun. Oo. Tapos nagtatawanan kami. Hindi namin naisip. When we were starting, we just wanted to survive. We just wanted to work, to earn a living. Yun lang, kailangan lang naming magtrabaho. Kasi pareho kaming walang-wala. Umabot pa kami sa point na may racket ako, wala siyang racket. Si Coco. Oo. Kasi nung nag-i-indie siya, hindi naman malakas ang racket ng indie di ba? Ako kahit papaano, meron akong following sa comedy bar, tapos nakakabuo ako ng following sa TV kasi nagpapatawa ako sa Wawawi, sa Singing V, Singing B. So nakakakuha ako ng racket. Wala siyang racket, sabi ko. May racket ako, sabi kong ganun. Tapos binenta ko siya dun sabi, pwede bang kunin niyo si Coco Martin? Wala kaming budget Hindi, kunan nyo na siya, hatiin nyo na lang yung budget ko. Naghati kami ng budget. You remember? Diyos ko, magkano lang yung budget? Yung parang 10K lang yun, naghati pa kami. Tapos kumain kami sa isang putyo-putyong Vietnamese restaurant. Tapos umiiyak kami. Really? Kumakain kami, galing kami sa racket. Parang nag-judge kami ng isang contest. Tapos habang kumakain kami, ayan, hati tayo. Tapos bigla kami nagsha-share ng story. Tapos umiiyak kami. Gusto lang namin kumita. Pareho nga kaming bitrol lang sa mga teleserye. Wala kaming tent. Naranasan namin yung mukha kaming kawawa. Tapos yung mga artista, pag nasa tent, may kanya-kanya silang yung natitiklop na upuan, tapos naging higaan. Wala kaming ganon. So yung provide lang sa amin na monoblock, doon lang kami uupo. Tapos doon lang rin kami matutulog. Yung isang monoblock lalagay mo sa harap mo para nakaganon. Minsan nahihiya kami kasi hindi kami artistang-artista. So tumatambay kami sa kotse o kaya sa labas.
aminado kaming mukha kaming kawawa. Kaya pag nararamdaman namin yung perks ng posisyon, parang umikot yung mundo, ang sarap, no? But what amazes me is the fact that you are both icons. Pwede naman kasing nagtagumpay, ikaw yung icon, yung isa hindi. At saka sabay. That kind of destiny. Sabay talaga. Sabay naming vina-verbalize yung kondisyon namin. Sabay naming vina-verbalize yung pangarap namin. Sabay naming sinasabi sa universe yung sana mangyari sa amin. So kaya sabay kaming narinig. Sabay ibinigay. Kasi kami yung magkausap eh. You have to put it out there. Ibato mo sa universe, baka marinig ka. Now, I found out that in a way, pareho rin kayo ni Coco sa work ethic. You're very strict, I heard. Pa sa Showtime, you ask for ideas, you want to know how it's executed. You are completely involved. Kami ni Coco, hindi kami masyadong mag-work pag bibigyan lang, hindi kami masyadong effective. Pag bibigyan mo lang kami ng, ito yung trabaho mo. Yung sasabihin lang sa amin kung ano yung trabaho namin. Hindi kami effective sa ganun. Kailangan unang maunawaan talaga namin. Every minute detail, mahalaga sa amin, kailangan malaman namin. But is that hard in Showtime? In a way, you are the main host, right? Ikaw nagdadala sa show, but it's a great team. Everybody has a role to play. Pero leader ka din. Sobrang mahirap. Kasi ma-affect ang personal relationship because of how you handle things professionally. Or your vision for the show. Yeah, yung ganun. And as a leader, you will have to embrace that. For a leader to be great, you will have to sacrifice some relationships. And you will have to accept the fact that once in a while, you will be hated. Do you explain to people? What do you do? What's your style? Oo. I-explain ko sa kanila. At good thing, napapatunayan ko naman na tama ako. Yung ganon. At saka yung good thing, nare-realize din naman nila na buti naisip mo yun. Buti ginawa mo yun. At saka masarap sa pakiramdam na ina-acknowledge nila yung naitutulong mo. Yung kaming dalawa, na-acknowledge namin dalawa. Yung pareho kami nagbabangbangan. Binabangbang ko yung show, babangbangin din nila ako. Parang, ay, may kulang to. Ay, may sobra. At hindi ka pikon. Hindi ka pikon na tao. Hindi. Normal yun. Kasi kailangan mong ilaban ng isa't isa. But at the end of the day, kailangan yung magkaunawaan. Ang mahalaga, dapat alam ng lahat kung saan tayo nanggagaling. Saan ba tayo nanggagaling? Nanggagaling ba tayo sa pagmamahal lang sa sarili o pagmamahal para sa pamilyang to? Diba? Parang, I'm doing this not just for myself, ha? I'm doing this for everyone. For the show. Lagi kami ganun, for the show. Yeah. For the show, for the Yeah. show, for the show, for the show. I know you love everyone in the show. You're a whole family. But who is your best friend in the show? Yung tipong kung heartbroken ka, siya yung una mo sasabihin. Actually, lahat sila. Kung heartbroken ako, kahit sino, kahit si Vong, si Jong, si Billy, lahat sila pwede kong takbuhan. Pero iba yung closeness kasi namin ni Ann. Kasi madami kami pinag-uusapan na kami dalawa lang yung nag-e-enjoy. Yung ganun. Pag yung iba, hindi sila, iba yung understanding namin. At saka open kami sa isa't isa. We support each other so much. Pero iba talaga yung love ko kay Ann. Very special siya sa akin. I miss her. I long for her. I care for her so much. I love her so much. Makikipag-away ako for her. I can be very brutally honest to her. Siya din ganun sa akin. Yung hindi ako matatakot na ma-offend ko siya at siya din hindi siya natatakot na ma-offend niya ako. Because at the end of the day, we will still choose each other and we will still choose to understand each other. That's beautiful. Ang ganda-ganda ng relationship namin. Umiiyak ako para sa kanya, umiiyak siya para sa akin. Nasasaktan kami para sa isa't isa. Wow. I mean, I didn't think it was that deep, but I'm happy you shared it. And there was even a point na it was so hard for me to keep doing Showtime without her. Wow. Nahihirapan ako, umiiyak ako nahihirapan ako pag wala ka. Kailangan kita, kailangan kang bumalik. Pinapakiusapan ko siya, samahan mo, kung kailangan kita, kailangan ko yung support mo. It was very hard for me to carry Showtime without her. With her in the show, it was so easy. It's a walk in the park. It's playtime. It's bardagulan. It's harutan. It's landian. Ganun kadali sa amin. Yung magkita lang kami, may material na yung show. Yung bisitin ko lang siya, makita ko lang yung bunganga niya, may magagawa na kami. O cry niya lang ako, may masaya na kami. And some people think, minsan, na baka nasaktan mo siya. Yun pala. Pero may mga pagkakataong ganun. Nasasaktan niya ako, nasasaktan ko siya. Okay. Pero hindi siya big deal sa amin. Yung kunyari, may napika o may na-touch na wrong nerve, commercial break pa lang, bad yun ha.
Sobra yun, ha? Oh, sorry. Ang pinakamahabang pinag-awayan na namin dati tungkol sa watermelon shake. Na napakababaw na. Para talaga kaming magkapatid na natapon niya yung watermelon shake ko tapos imbis na mag-sorry, siya pa yung galit. Di ba may ganun kang friend eh. Yung pag may nagawang masama sa'yo, ang sasabihin pa yun, oh di sorry. Parang, ay hindi ka ganyan magsusorry. Ganun, yung mataas kaming dalawa. Hindi parang mag-sorry ka. Kung magsusorry ka, mag-sorry ka. Sabi, kaya nagsusorry naman ako. Watermelon shake lang. Hindi papabili kita. Ilang watermelon shake gusto mo ba? Ay, kaya ko rin bumili ng watermelon. Hindi parang ganyanin mo ako. Yung ganun kaming dalawa. Para kaming But gago. are you intimidating on Showtime? What do you mean? Are you scary for some people? Like they Yes. feel, really? Yes. Oh my God. Okay. Yes. I am scary, not because I'm scary. I am scary because they find me scary. Kung natatakot ka sa akin, hindi ko kasalanan yun, ha. Ikaw ang nakaramdam nun eh. May mga tao talagang yung aura intimidating even without doing anything. Yung hindi ka pa gumagalaw, intimidating ka na. Yung ganun, meron akong ganung aura kasi may ini-exude daw akong yung ganun, parang hindi ko nakasalanan yun, di ba? I can be intimidating but I am never unfair. Yeah. But you're loving too. Yeah, I am loving. I am caring. I may not always be nice. I am not always nice, but I am not unkind. Ah, lovely. Bago ako matulog, pag nagdasal ako, inisip ko, am I unkind today? So sinasabi, no, you were just unnice earlier. Okay na yun. I cannot promise to be nice all the time, but I promise to be kind every day of my life. I will never be unkind. I will never be unjust and unfair to people. Lagi akong sa fair. Kung gago ka, ay gago din ako. Mabait ka, ay mabait ako. Hindi ako manggagago ng mabait sa akin. Dito ka naging teary-eyed. Dito sa part na to. Talaga ba? Oo. Maybe it's my contact lenses. Some people might think it's too much to be working with your husband. You know, you see each other in the morning, noon time, work, and bahay. Yeah. People think it may be too much. But my question is, bakit nyo ba kasi iniisip kami? Bakit problema sa inyo yung kung too much sa amin? Bakit problema sa inyo kung magkasama na nga sila sa bahay, magkasama pa sila sa trabaho? Bakit nyo yung pinoproblema? Eh di kami na lang mamroblema nun, di ba? Kung too much kami yung di ba? Sobrang kaming into each other. We miss each other so much all the time. Araw-araw. Kunyari, magkasama na kami sa Showtime, ha? Tapos maiiwan ako sa Showtime. Kasi I am always the last person to leave among the hosts. And may postmortem Yeah, pa. 2:30 uwi na sila. Ako hindi, hanggang gabi na sa Showtime ako kasi nagpe-prepare ako for the next day, segment, lahat. Yeah. Brainstorming, pati contestants, pati mga music, ako na, di ba? Lahat. Lahat. And I love doing that for the Yes, show. yes. Yung papauwi pa lang siyang magte-text na ako, video call na kaming dalawa. Siya din ganon. Anong gawa mo? Magkasama na kami sa bahay at magkasama pa kami sa trabaho. Masayang-masaya kami doon. Malaking bagay na nandun doon si Ayon. Pag stress na ako. Isang gano'n na lang sa akin ni Ayon. Okay na ako. O kaya pag sobrang stressful na talaga yung Showtime, yayakapin niya lang ako, okay na ako. You've been together since 2018, but you've been married 4 years. At one point, you shared, you nearly separated. Munti ka. And yet now, you are in this phase na you're so into each other. Paano nyo nagawa yun? Many married people would want that. It's a mutual decision. Nag-usap kami na whatever happens, piliin natin ang isa't isa. 'Di ba? Pag-usapan natin kung ano man ang magiging problema natin, tapos piliin natin ang isa't isa. At saka, it's happening now na maganda yung nangyayari sa aming dalawa kasi I pray for it every night. Lord, ito na. Tanda ko na, ayoko na. Hindi ko na kayang maglalandi pa ako sa Revel, dahil tapos boy watching, di ba? Tapos hindi ko na kaya, dahil tapos na ako dun sa manood pa ako ng UAAP, no? Hindi ko na carry yun, dahil. Oo, hindi ko na kaya. Parang sabi ko, Lord, ito na yun. Kasi ang sarap eh. Ang sarap na nung nararamdaman ko sa kanya. Ang sarap nung pinararamdam niya sa akin. Nung binibigay niya sa akin, ang sarap. Ito na to, Lord, wag mo nang tanggapin sa akin. Kasi siya naman na nagbigay eh. Siya rin ang babaw. Lord, wag mo nang bawiin, please. Okay na to, tatrabahuhin na namin to. Moving your marriage forward, do you want to have children? Yeah, we want to. Wow. We Okay. both want to. Did you think of it? Is it surrogacy? Both Yeah. your
own genes? Sa akin. Okay. Sabi niya, yung sayo. Sabi niya gano'n. Kasi sabi ko, yung sayo na lang. Di, mas maganda yung sayo. Matalino yung sayo. Gumaganon siya lagi. Tapos gusto talaga namin, nag-consult na ako sa doktor. Pinaplano na nga. Pero when I was told na, but you will have to rest for 3 months. Why? Sa age ko, kailangan healthy yung Wait, how aking old mga- are you? I'm 55. I'm 12 years old now. Pero leap year times 4. Charot. Okay. I didn't know that, ha? May Hindi, rest? I'm 50. Actually, I mean- 49, pero hindi ko sinasabi, di ba? Kaya Okay, okay. 50, yung gano'n. Oo. 58 na lang. Oh, sige. Yung gano'n. Kung stressed daw ako, hindi daw healthy yung mga ano ko, Oo. yung sperm. Yes. So, para makasiguro kang healthy yan, yung natin na healthy, kailangan masaya yung utak mo, relaxed ka. Kung pagod ang katawan mo, yung utak mo pa, pagod, hindi tayo sure. So, But ang hirap naman ng Sabi ko, rest 3 months. kung kita't kita lang rin naman, parang kaya ko namang magpahinga ng 3 months. Oo. But I cannot leave Showtime. Hindi dahil sa yung kita ko mawawala. Yung laging, hindi naman sa pagmamayabang, pero yung sa sobrang pagmamahal ko sa Showtime, parang, what's going to happen to Showtime if I'm not there for 3 months? Yung nga lang isang linggong wala ako, di ba? Yung nauunawaan ko kung bakit tinatawagan ako ng management. Nauunawaan ko kung bakit yung mga tao rin nag-tweet na, nasan ka na, hindi ka, ayaw naming manood pag wala ka. Na-appreciate ko naman. Pero sa sobrang pagmamahal ko din dun sa pamilyang yon, Oo. ang hirap silang iwanan. Yeah. Hindi nila kasalanan na. Kasalanan ko to, sa akin yon na parang, grabe ko silang mahal. Yung parang mas-stress ako. Pag wala nga ako sa trabaho, nakamonitor ako eh. Oo. Kahit nasa shooting ako ng pelikula, habang nagsushooting, nakamonitor ako. Tapos natawag ako, bakit ganito? Yung chuchu, ayusin yung ganyan. Chuchu. Hindi ko Oo. talaga siya kaya. Yeah. But if you're gonna choose surrogacy at some point with your own gene, you have to do it. I mean, Yeah. at some point. Yun, kailangan ko talagang magdesisyon at kumbinsihin yung sarili ko na you have to let go Showtime. Wag naman. Baka naman, For not 3 months. Baka naman di kailangan 3 months. Yun na, hindi ko alam. Kailangan, bago kasi gawin yun, 3 months akong rest. Tapos tsaka nila ako kukunan. Yeah. Yeah. Para healthy. Tapos every now and then, kailangan kong bumalik-balik doon. Kaya kailangan makadiscovery ako ng... Nagdidiscovery kasi ako ng mga pwedeng sumama sa Showtime na yung parang kahit wala ako, yung... Yeah. Because it's nice to have kids too. I mean, Yeah, you're yeah. happy without it, but clearly you want. I want kids It's because nice I to love have little kids. vice gandas there. Yeah. Gusto kong magmahal ng bata. Gusto kong yumakap ng bata. Gusto kong mahalin yung bata. Gusto ko rin tumanggap ng pagmamahal dun sa bata. And adoption, it's not yet in your heart. That's not there. No. Okay lang din naman. Mas gusto ko lang yung akin. Ano ang Pasko para sa iyo? How's Christmas? Aside from it's a tradition, kultura natin, moment with the family, given naman na yun. Pero ang Pasko sa akin, ito yung opportunity at malaking pribilehiyo sa akin para aliwin lalo yung mga yung masang Pilipino sa pelikula. Every day, napapatawa ko sila sa TV eh. Bunga nga ako, chika. Pero hindi ako umaarte. Kasi hindi rin naman ako nagte-teleserye. Kaya once a year lang nila ako nakikitang umaarte o nagpapatawa sa pelikula. Tuwing Pasko, yun ang oportunidad ko na pasayahin sila sa ibang paraan. Bukod sa mga pinagsasasabi ko sa Showtime everyday. Aside from gumagawa rin ako ng mga comedy concerts. So iba't ibang platform siya ng komedya. So once a year lang yung pelikula ko. Kaya yun ang pagpasko. Parang yun yung pinakamalaking pagkakataon para maibigay ko sa kanila yun. Ang saya po, ma. Pero parang panaginip lang po. May isa akong kondisyon. Hindi ka pwedeng lumapit kay Angelo. Ito na yung muling pagkakataon ko para makilala ko yung anak ko. I think as we head towards Christmas, no, call me mother. Alam mo, do you ever feel the need to up yourself? Every time may MMFF, you hit 300 million, more and more, nape-pressure ka ba, Vice? Nape-pressure akong kumita. Dapat hindi lang ako yung kumpanya, no? May pressure sa, oy, kung kailangan kumita tayo dahil kailangan na,
kailangan to ng kumpanya, no? Nanganganib tayo, no? Nanganganga tayong lahat, di ba? Ito na yung Ambag. ambag. Ito na yung ambag ko sa kumpanya. The company needs to survive. The company needs to earn. And everyone is aware of that. 'Di ba? So, itong pelikula, ito yung malaking pinagkukunan nila ng kita eh. So, hindi lang yung sana, no, we have to make sure na kumita yung pelikula dahil kailangan to ng kumpanya. Pero dati kasi talaga yung pressure sa sarili ko, hindi, kailangan malampasan ko yung malulungkot ako para, mas mataas yung last year. May ganun ako dati, pero ngayon hindi na. Hindi na yung record ko ang inaano. Kailangan lang namin talagang kumita. Yeah. At kailangan kong makip yung brand ko na ako magpapasaya sa inyo sa Pasko Yung ganon. Gusto ko yung ganon ng relationship namin. Kailangang maibigay ko yung inaasahan nila. Kasi ang bigat ng life sa Pilipinas di ba? So, yun ang lagi nilang sinasabi. Inaasahan ka na pag may problema kami, pinapanood ka lang namin sa mga episodes ng Showtime, pinapanood lang namin yung mga lumang pelikula mo, yung mga content mo. So, inaasahan ka namin. Kaya yun, gusto kong panghawakan yun. Gusto kong ibigay sa kanila yun. Especially now, ang ganda ng pelikulang ginawa namin. Na proud ako. What do you love about it? It is heartwarming. It is so real. It talks about the real stories of a lot of Filipino people. Totoo siya. Nagre-resonate siya yun ang pinakagusto ko yung lalo na nung may ginawa akong nung sinusulat namin yung script, may monologue kasi ako doon na pag yung monologue kasi, mas gusto kong ako yung sumusulat. Kasi iba yung nararamdaman ng scriptwriter sa inararamdaman ng totoong aktor Kaya sinasabi, anong gusto mong sabihin? Yung kapal talaga ng mukha mo. I still gave birth to Angelo. Ako pa rin ang tunay niyang nanay. 9 na buwan mo lang siyang dinala sa sinapupunan mo. Pero 10 taon ko na siyang inaaruga araw-araw. Hindi ako manganganak dahil hindi ako babae. Pero nanay ako! Nanay ako, Mara! Ako ang ina niya! Katulad yung sa Breadwinner last year, dapat yung sinasabi ko rito, hindi lang sinasabi ng character. Dapat yun yung gustong sabihin ng audience. Yung pag sinabi ng audience, ako yun Sinabi ko yun Ganon din yung nangyari dito sa Call Me Mother. At saka, may iba akong nabigay. Ibang-iba na yung pelikula kong ginagawa ngayon sa mga pelikula kong ginawa dati. I am very grateful sa lahat ng mga naging director ko at sa mga pelikula kong nagawa dati. Pero iba na ngayon. Ibang era. Tapos gusto ko siya, yung comedy drama, kasi pusong-puso. Tsaka may social realism ka Oo. Yun yung Social sayo. realism. Yeah, you have it. Tapos, mas pusong-puso siya. Tapos, June Robles Lana yung director ko. Critically acclaimed. Nadine Lustre, critically Yeah. acclaimed din. Oo. Diba? Kaya, Why did you choose Nadine? first, I love her. I personally love her. Love ko talaga siya. Tapos, gusto ko naman yung pag nagsama kami, yung pareho na talaga kaming bida. Kasi pang bida siya, bida na talaga si Nadine Yun. Kaya, excited akong makasama siya. Magugustuhan ng tao siguro yung collab namin dalawa. Vice, you are an inspiration and it's not cliche to so many Filipinos. Yung naabot mo, boses mo, anong gusto mo sabihin sa kanila as the year is ending? Ang gusto ko lang naman sabihin sa mga Pilipino is, good luck, God bless you. Sa puntong ito na nangyayari sa paligid natin. Ano pa bang masasabi natin? Diba? Parang yung mga gusto kong marinig nyo, narinig nyo naman na siguro, diba? Hindi ko lang alam kung isinapuso nyo, kung naunawaan nyo, naramdaman nyo ba yung galit? Yung ganun, parang, good luck. Kasi, ang kalaban natin, yung konsensya pa din naman nila. Kung wala silang konsensya, kahit magngangawa tayo dyan, wala nang mangyayari, diba? So, good luck po. I love you. Thank you, Vice. God bless you po. Sana po masaya ang Pasko nyo. Sana po magkasya yung 500 sa Noche Buena nyo. Kung hindi kasya yung 500 sa Noche Buena nyo, katukin nyo yung pinto nung DTI, secretary ba siya? Katukin nyo yung pinto. Ma'am, di po kasya. Kayo po ba nagkasya?
Tasha, patingin nga yung Noche Buena nyo kung 500 talaga. Kung sumobra, baka na pwedeng share tayo dito. Yung ganon. God bless us all. Yes, God bless us At all. saka, mahirap man ang nangyayari sa paligid, marami mang okray, hanap tayo pa rin ng masaya. Kailangan natin to survive. To be sane. To live. Yeah. Sa gitna ng lahat ng pangit, hanap tayo ng joy, ng love, ng hope. Ay, parang yun yung kanta natin sa Christmas special. Hindi bigla ko na-realize, parang, totoo yun eh, di ba? Paano ka mabubuhay kung puro ka galit, di ba? Mailalaban mo yung galit mo kung... Di, ang natatawa ko sa'yo, serious ka na. sa dami ng kagaguhan sa paligid, let's just find joy, love, hope! Di ba sabi nga ni Coco Martin, love, joy, hope pala. Love, joy, hope! Yung ganon. Totoo yun. Nakakatawa lang pero totoo yun. Let's still find love, joy, hope. Hindi tayo mumingiti dahil may nakakatawa. Mumingiti tayo dahil tayo ay masaya. Tayo ay masaya dahil sa kaibuturan ng mga puso natin, alam nating may kakapitan tayong pag-asa. Kaya kapit lang Pinoy. Lahat ng yan matatapos. At nasisiguro ko, lahat yan magbabalik sa ayos. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos.